Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Ito po ang Kohelet Ministry. Muli tayong mag-aral muli mga kapatid ng salita ng Panginoon. So last meeting, pinag-usapan natin ang solusyon ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ang Panginoon din ang gumawa ng paraan para tayo ay hindi mapahamak at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So napakabuti ng Panginoon mga kapatid. It's ano na tayo ngayon? Nasa episode 38 na. Last meeting, pinag-usapan natin na i-reveal natin sino ba yung bugtong na anak ng Diyos na tinutukoy na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, dapat kilala natin sino ba yung posibleng makabigay sa atin ng pag-asa para tayo ay mapatawad sa kasalanan. At higit sa lahat ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang Panginoon po ay napakabuti sa atin. Bagamat tayo ay hindi kaibig-ibig, tayo ay nagkasala, minahal niya tayo. Kaya nga doon sa John 3:16, napakaliwanag po. Inibig ng Diyos ang sangkatauhan o ang sanlibutan upang sino mong manalig sa Kanya ay hindi mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nakita natin ang dahilan pala kung bakit tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Una, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya sa atin ang bugtong na anak. At itong bugtong na anak nito ang ating kikilanlin. Sino ba siya? At sino ba si Jesus sa buhay natin? At sino si Jesus sa sanlibutan? So, paano ba siya nagpunta rito sa sanlibutan? Noong pagdating ng December, maraming naniniwala na ang Panginoon ay dumating dito. At kung paano siya nakarating dito, minsan ay hindi nagiging malinaw at paano siya nagpunta rito at ano yung kalalagayan niya, saan siya dati bago siya nagpunta rito. So yung ating manunubos ay kilanlin natin kung sino siya. So umpisahan natin, ang text po natin ay nasa Matthew 1:21. Ang sabi doon, ipanganganak ang isang lalaki o magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So ito nung time na kausap niyang Angel Gabriel, si Joseph na hindi makapaniwala na si Mary ay nagdadalang tao, bagamat hindi pa naman sila nagkakaroon ng pagkakataong magsiping. So, merong pangyayaring extraordinary na si Mary ay nagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos upang ang anak niyang dadalhin ay makarating dito sa lupa at kanyang ipinaglihi at isisilang na ang ipapangalan ni Joseph, sabi rito ng angel. Ang batang lalaking ito'y Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, ang pangalang Jesus ay very meaningful o very important kasi nga ito pala yung ibinigay ng Diyos sa atin para sa ikatutubos ng ating kasalanan. So, mapapansin natin dito, ang Panginoon ay dumating sa isang kalalagayang tao. So, nagkatawang tao ang ating Panginoon para lamang siya makarating sa sanglibutang ito. Kaya minsan hindi maintindihan ng marami kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus. Pero dito, maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, meron naman nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus, kung bakit lang Hesus ang pangalan niya, dahil sa misyon niya na magligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. Kaya nga sa atin, nung dumating ang Panginoon dito, hindi natin alam kung siya na ba talaga. Mahirap yung kalalagayan nung time na panahon nila na dumating siya kasi nga hindi pangkaraniwan yung pangyayari sa kanya. Imagine natin, ang nanganak sa kanya ay isang birhen
at hindi siya nagalaw ng sinumang lalaki. Kaya nga very, ano 'yun, very, extraordinaryong pangyayari. At kung merong extraordinaryong gano'ng problema, ay binigyan din ng solusyon ng Diyos ang sagutin sa pamamagitan din ng extraordinary solution. Ito nung time na kinausap ng anghel ng Diyos si Joseph para tanggapin si Mary at lalong higit yung batang lalaki at pangangalanan niyang Jesus. So nakita natin ang dala ng Panginoon dito sa sanlibutan ay pagliligtas sa kanyang bayan. So subalit ano yung sinasabi ng banal na kasulatan nung wala pa siya rito, bago siya nagkatawang tao? So mapapansin natin, sabi sa John 1:1, sabi rito, nang pasimula pa ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa, kasama na ng Diyos ang salita. So mapapansin natin, merong kasama ang Diyos na tinatukoy na berbo o yung salita. At yung salita na yan, hindi hindi siya ordinaryong tao. So kung bakit lang siya naging tao, kasi nagkatawang tao siya nung siya ay nagpunta rito. Ito nga sa pamamagitan ni Mary at sa pamamagitan ni Joseph. So natanggap nila yung pagdating ng Panginoon dito. Kaya nga doon sa verse 14 ng John 1:14, ang sabi rito, naging tao ang salita ayon sa banal na kasulatan. So yung berbo na tinatawag, yung salita na kasama ng Diyos nung nililikha ang sanlibutan, na naroon na nakasama ng Diyos sa simula pa, ito pala yung salita na nagkatawang tao. So dumating siya sa pagkakataon na kung dati siya ay kasama ng Diyos kung saan man sila nandoon at ang kanyang kalalagayan sa pasimula pa'y naroon na. Ibig sabihin, walang nauna sa ating Panginoon, walang nauna sa salita, at walang nauna sa Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng Diyos ay nagsimula ang lahat ng bagay ayon sa Genesis. At makikita natin dito na ipinakilala ng Panginoon yung Diyos, yung siya mismo na nagkatawang tao. So mapapansin natin do sa sabi sa verse 2, sa pasimula pa'y kasama na ng Diyos ang salita. So ibig sabihin, nung ginagawa ang lahat ng bagay, itong salita na ating pinag-uusapan, siya ay nagkatawang tao ayon sa verse 14. Kaya nga doon sa verse 14 ng chapter 1 ng John, ang sabi rito, naging tao ang salita at nanirahan siya sa piling namin. John, the writer, is talking about Jesus Christ na nakapiling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na nasa kanya bilang isang kaisa-isang anak ng Ama. So the only begotten Son. So mapansin natin dito, last meeting pinag-usapan natin yung John 3:16, yung kaisa-isang anak ng Diyos o yung bugtong anak ng Diyos ay ibinigay sa atin. So kaya nga sa pagbibigay ng Diyos atin sa pamamagitan ng pag-ibig, yung anak ay naparito at nagkatawang tao siya, sabi nga doon sa John 1:14, at ang salita ay nagkatawang tao. Yung ating Creator, yung ating Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, na makapangyarihan, na lumikha ng lahat ng bagay, ay nagkatawang tao at nanirahan kapiling natin. Kaya nga kung tayo ay hindi natin makikilala ang Panginoon, so merong naging problema tayo sa ating buhay. Posibleng hindi tayo nagsaliksik ng banal na kasulatan. Kasi ang banal na kasulatan ang magpapatotoo tungkol sa Kanya. Sabi nga doon sa John 5:39, sabi ng Panginoong Hesus, siya po ang nagsasalita rito. So sinasaliksik niyo ang banal na kasulatan sa pagkakala ninyo. Dito ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan.
at ang mga kasulatang iyan ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. So mga kapatid, mapapansin natin ang kakulangan natin ng pagkakilala sa ating Panginoon bilang anak ng Diyos, bilang bugtong na anak ng Diyos, ay sa kakulangan natin ng pagkaalam na nagmumula sa banal na kasulatan. Kaya nga nung Panginoon ay sinugo dito ng Ama, sabi nga, binigay sa sanlibutan ang kanyang anak sa paraan na siya ay nagkatawang tao, hindi sa paraan na siya ay naparito bilang isang Diyos. So nagkatawang tao siya para makasalamuha natin kasi sabi nga dito sa verse 14, naging tao ang salita, yung sabi, at nanirahan kapiling namin. So ibig sabihin, ang intention ng Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao para makapiling siya ng mga tao at makita siya at makita yung kaluwalhatian na daladala ng ating Panginoon. Sabi sa sumusunod sa verse 14 pa rin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya bilang isang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So nakita natin yung Jesus na binanggit sa Matthew 1:21. Ito pala yung berbo, ito yung salita na nagkatawang tao. At nung time na siya ay naparito, meron siyang pinanggalingan. So, ibig sabihin, hindi siya original o nag-originate dito sa sanlibutan ito, kundi meron siyang pinagmulan. So, sabi sa Hebrews 10 verse 5, dahil sabi rito, dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati ang mga handog at ang mga hayop na handang sunugin ay hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog ng mga sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't pinaganda mo ako ng isang katawan upang maging handog. So, mapapansin natin dito, yung first word na sinabi rito, naparito si Kristo sa daigdig. So, ibig sabihin, meron siyang pinaghumulan. At doon sa John 1:1, sabi kanina, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Ang sabi nga sa verse 2, at ang salita ay kasama ng Diyos. So, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, mapapansin natin na ang ating palang manunubos, yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, hindi pala dito nagmula ayon sa Hebrew chapter 1 verse 5, chapter 10 verse 5. Kaya nga kung ang Panginoon ay naparito, ang sabi muli sa Matthew 1:21, ang intention niya magligtas ng tao. So kung titingnan natin, ang kasalanang pinag-usapan natin ay para bang cancer sa buhay ng tao. Isang serious na sakit ng mga tao. Kaya nga sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, nung siya ay nagpunta rito, meron siyang misyon para patawarin o tubusin tayo sa mga ating kasalanan. Kaya nga sa atin, walang taong magpapatubos sa Panginoon kung hindi niya alam na siya ay makasalanan. At kung naman siya ay makasalanan, dapat ang intention niya, makilala niya si Kristo na siyang tagapagligtas, tagatubos ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya maganda mga kapatid na sa ganitong pag-aaral, masundan natin minsan yung ating mga pinag-uusapan kasi nakasalalay din dito yung kaalaman ng ating mga anak. Kasi pag hindi po natin natutunan ito, tayo mga mature, mga adult, pag hindi po natin natutunan ito, malamang yung mga anak natin hindi rin siya makakarinig ng mga aral na katulad nito. So, mapapansin natin na ang Panginoon nung siya ay magliligtas sa atin, siya ay nagkatawang tao. At nung pagkakatawang tao niya, siya ay pumasok sa daigdig.
hindi siya dito nagmula, meron siyang pinanggalingan. At sabi sa John 1:1 ay kasama siya ng Diyos sa pasimula pa. Kung nasaan ang Diyos, naandoon yung Berbo, naandoon yung anak ng tao, naandoon ang pangalang Jesus. So, dito sa sanlibutan, kung bakit Jesus ang kanyang pangalan, siya kasi ang magliligtas sa kasalanan ng kanyang bayan. Ang nagpangalan po sa ating Panginoon ay si Joseph dahil iniutos ito ng Diyos sa pamamagitan ni Archangel ah, Miguel. Kaya nga sa atin, kung tayo ay hindi naniniwala sa mga pagkilos ng Panginoon para tayo maligtas, tayo mga tao na hindi nagkakaroon ng interes para magligtas, mapapahamak po tayong lahat. Kaya nga mga kapatid, kung meron tayong magandang ginagawa dito sa limbutang ito, bago tayo pumanaw, bago tayo mawala rito, makita natin yung panukala ng Diyos na nais niya pala na ang lahat ng tao gusto mapunta sa langit. Pero kung titingnan natin, maraming tao ang nagpapasawalang bahala dahil nabiktima sila ng maling konsepto o ng maling aral na para bang okay na ang lahat basta gumawa ka lang ng mabuti. So, hindi po ganun ang sistema ng kaligtasan. Kaya nga dito, inaalam muna natin sa buhay natin, sino ba yung magliligtas sa atin? Sino ba yung may kapangyarihang magligtas sa atin sa kasalanan? So, meron na po tayo natagpuan ayon sa banal na kasulatan. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa atin, sa pagkilala natin sa ating Panginoon, ay dapat alam natin na siya pala yung nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sabi po sa John 1:29, nung time na ang Panginoon ay lumapit kay Juan. Ang sabi rito, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi niya, tingnan nyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So si John the Baptist ay isinuguri ng Panginoon para ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Sinugo siya ng Diyos para ihanda yung daraanan ng Panginoon. Si John the Baptist kasi ang nauna sa ating Panginoon para sa paglapit niya sa Kanya, mangyari yung Kanyang mission sa ating Panginoon. Ang mission ni John the Baptist sa sanlibutan ito ay upang ipaghanda ng daraanan ng ating Panginoon. Ipakilala ang Panginoon na siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si John the Baptist din ang nagbaptize sa ating Panginoon. And after that baptism, nakita niya na ang bumabang espiritu sa ating Panginoon at lalo higit yung tinig ng Diyos narinig ni John the Baptist na sabi, ito yung kinalulugdan kong anak. So kung titignan natin, very reliable witness ang si John the Baptist pagdating sa pagkilala kung sino ang ating Panginoon. Kaya kung may statement ang si John the Baptist sa Biblia, ay paniwalaan natin kasi siya talaga yung nakapiling at naging propeta siya ng Diyos bago dumating ang ating Panginoon. So kung titingnan natin, si John the Baptist ang huling propeta ng kautusan, ng law, na nagpapahayag tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. So sabi ni John, sino raw si Jesus? Sabi niya, nakita niya si Jesus na lumalapit sa kanya. Ibig sabihin, si Jesus ay nakilala ni John. Wala pa man, para kung titingnan natin to, first time nilang nagkita. Pero nabanggit niya na ang pangalan nito ay Jesus dahil nga si John the Baptist ay isinuguri ng Panginoon para ipakilala ang ating Panginoon. At lumapit sa kanya at sabi, tingnan nyo, siya ang kordero ng Diyos. Pag sinabing kordero ng Diyos, ito yung anak ng Diyos, ito yung kaisa-isang anak ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So yung John 3:16 na ang sinugo ng Ama sa atin para sampalatayanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang goal niya, ang mission niya
mag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. So, gano'n tayo inibig ng Diyos dahil kung meron kang kaisa-isang anak, hindi mo ito papayagang makarating dito sa lupa kung ang kalalagayan niya sa langit ay napakaganda, kung wala siyang intensyon na mahalin natin ang Diyos. Kaya nga sa pag-ibig niya sa atin, sabi nito, isinugo niya yung kanyang anak at higit sa lahat, binigyan niya tayo ng kasiguruhan kung sino yung bugtong na anak na yan, at yan ay pinangalan ng Jesus. Kaya nga sa atin, kung meron tayong desire na maligtas, so binigyan tayo ng clue ng ating Panginoon na wala palang dapat tayong kinikilala, nilalapitan para magligtas sa atin, kundi ang ating Panginoon. Hindi po yung mga religious leader, hindi po si Mama Mary, hindi po si San Roque o kung sino-sino mga sinasamba ng mga tao. Nag-iisa lamang po ang bugtong na anak ng Diyos. At ang mission niya, sabi nga, iligtas ang kanyang bayan sa kasalanan. Kaya nga sa pagpasok niya rito, meron siyang intended na gagawin. So may intention na siya na gawin ang kanyang mission, ang sabi nga, para tubusin sa kasalanan ang kanyang bayan. So maliwanag sa Hebrew, yung binasa natin kanina, siya'y naparito sa daigdig, at yung daigdig na tinutukoy dito ay ang sanlibutang kinalalagyan natin. Nung nangaral din ang mga alagad, sabi rin ng mga apostol sa Acts chapter 4 verse 12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa atin na sukat ikaligtas natin maliban sa pangalang Jesus o sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga, sino po ba nga hanapin natin sa buhay natin para tayo ay maligtas? Sino po ba ang kailangan natin na gawin nating tagapagligtas natin? So, walang ibang magliligtas sa atin maliban doon sa ibinigay ng Ama. Kasi alam ng Diyos ang kapangyarihan ng dyablo ay laganap sa salimbutang ito, at maraming at lahat halos talagang lahat ay naimpluwensyahan niya upang magkasala. At ang kasalanang iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo makakapiling ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. But lalong higit na mapahamak tayo sa kabilang buhay. So ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak, kaya nga nung inibig niya tayo, gumawa siya ng hakbang, gumawa siya ng paraan, at ito nga yung sinugo niya yung kanyang bugtong na anak dito sa atin. So, hindi lamang yung hindi lamang ang intention ng Panginoon ay magkatawang tao siya rito, at ang Panginoon din ay naging spokesperson ng ating Diyos sa sangkatauhan. So, ibig sabihin, kung merong tayong instruction na maririnig mula sa Diyos na may-ari ng langit, sa huling panahon nagsalita po siya sa pamamagitan ng anak. Kung sa lumang tipan, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng propeta, ang mga spokesperson niya, mga prophets. Meron pong major and minor prophets na tinatawag sa Biblia. Kaya nga sa atin, kung tayo naniniwala sa Biblia, maniniwala tayo sa Diyos. At kung naniniwala tayo sa Diyos, maniniwala tayo sa kanyang mga instruction. Kaya nga sa pamamagitan ng mga salita ng mga propeta, ang mga tao ay nakakasunod sa Diyos. At hindi lahat ng tao ay nakikinig sa salita ng Diyos. Meron din po naman talagang kahit anong gawin natin, hindi sila makikinig at ayaw nilang makinig talaga, at ayon sa nasusulat, meron talaga namang mapapahamak. So sa atin, choices natin kung tayo po ay gustong mapahamak o gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa Hebrew chapter 1 verse 1 to 2, sabi rito, nung una nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon
at ibang ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So ito po yung lumang tipan. Nagsalita po ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sino man tinutukoy na ninuno? Ito yung mga naunang tao sa atin. At yung mga propeta inutusan niya sa iba't ibang panahon. So marami pong prophet sa Old Testament. Merong major at merong mga minor prophet. But still, ang trabaho nila ay maging tagapagsalita lamang ng Diyos. So matatanggap ng mga propeta yung sinabi ng Diyos sa kanila and then ipapayag nila ito sa mga tao sa iba't ibang panahon, sa mga ating mga ninuno. So ganun po kamahal ng Diyos ang tao. Gusto ng Diyos na ang tao ay hindi mga pahamak. Kaya nga sa pamamagitan ng salita ng mga propeta, marami din pong nabuhay sa lumang tipan, mga ninuno natin, na nakasunod din naman talaga sa ating Panginoon. Pero sa verse 2, ang sabi niya rito, ngunit, sabi rito, sa huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. So kung titingnan natin in connection po sa John 1:1, ang anak na ito, ang berbo, ang sabi nga, kung bakit nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng anak. Sabi nga rito, sa pamamagitan ng anak, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung titingnan natin, paano kaya nangyari yun? At mapapansin natin, sa Genesis 1 to 5, yung lahat ng nilikha ng Diyos ang sinabi, magkaroon o let there be, let there be light, puro let there be sa pamamagitan ng salita. Ang salitang tinutukoy dito ay sa pamamagitan ng anak. Para bang pag sinabi ng Diyos magkaroon ng araw, magkaroon ng bituin, sinabi ng Ama, at ang salita, ang sabi nga ron, ang anak pala ang siyang tinutukoy dito na salita. Kaya nga kung titingnan natin kung bakit nag-exist lahat ang bagay, dahil sa anak. Kaya maliwanag ang sinasabi rito. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang napiling tagapagmana ng lahat siya ay nagmimay-ari ng lahat ng bagay. Kaya nga yung pagsasalita ng anak dito sa sanlibutan, nung siya ay nagkatawang tao, meron siyang mga teaching, meron siyang mga aral para ituwid yung maling konsepto, yung maling aral ng mga tao pagdating sa pagsunod sa ating Diyos. Lalo higit sa klase ng pamumuhay na dapat nating isapamuhay. So maraming taong nagkamali sa pagkilala sa Diyos at maraming taong hindi nakilala ang Diyos sa tamang paraan. Kaya nga ang purpose ng Panginoon kung bakit siya nagkatawang tao para magsalita sa atin. Kaya nga yung verse 2 sabi rito, ngunit sa huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng anak. Yung Diyos na nakikipag-usap sa tao ay nakarating dito sa lupa sa pamamagitan ng anak. So therefore, yung mga sasabihin ng anak, yung sasabihin ng ating Panginoon nung siya ay nagkatawang tao, kinoconsider natin ito ay salita ng Diyos. Kaya nga kung tayo ay namumuhay ayon sa pananampalataya, makikilala natin ang ating Diyos. Makikilala natin ang tamang klase ng pananampalataya at alam natin kung kanino dapat tayo nananampalataya. Kaya doon sa mga binasa nating verse ngayon, nakikita natin na ang Panginoon pala hindi taga rito sa lupa. So nagkatawang tao lamang siya dahil sa mission na gusto niyang iligtas ang sangkatauhan sa ating mga kasalanan. Kabilang po lahat tayo doon mga kapatid. Kaya nga sa kanyang pagkakatawang tao, dapat na-appreciate natin ang ating Panginoon. Bagamat siya ay Diyos, so hinubad niya nga ito para tayo ay magsigaling sa ating mga kasalanan. At tayo ay patuloy na makarating doon sa
buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon. So mga kapatid, nakita natin na yung bugtong na anak pala o yung kordero ng anak ng Diyos pala, ang pangalan niya ay Jesus. At makikita natin sa susunod na pag-aaralan natin kung sino pa ang ating Panginoon. So tingnan natin next meeting, bago dumating si Jesus, makikita natin sa propesiya ni Isaiah kung sino siya at ano yung mangyayari sa kanya. So kung titingnan natin, marami pang sinabi ang banal na kasulatan tungkol sa Panginoon. So enjoyin natin mga kapatid ang pag-aaral na ito tungkol sa pagkilala natin sa bugtong na anak ng Diyos na siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa next meeting, sama-sama po ulit tayong makinig sa Kohelet Ministry. Patuloy nating pagtuunan ng pansin ang salita ng Panginoon. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Diyos at muli ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Sa inyong lahat ng mga nakinig, pagpalain po tayong lahat. God bless po at see you again next episode.